Naniniwala ka ba sa aswang? Naaalala ko pa nung bumisita kaming magtutropa sa bahay ng kaibigan naming si Bea. Sa probinsya iyon ng Capiz. 2 araw ang balak namin. Ayos naman ang unang araw namin. Tahimik yung lugar, maraming puno, presko hangin. Pero nagbago yun nung gabi na. Bigla kasing nagbago yung mood ni Bea. Naging tahimik ito. As in pati paghigop niya ng Milo, ang bagal. Tapos, sabi lang niya sa amin, huwag kayong lalabas kahit may marinig kayo. Sabi ko, ha bakit? Sagot niya, basta, mamaya mo na tanungin. Hindi pa ako fully kinakabahan that time kasi magkakasama naman kami until around 1:30 AM. May narinig kami sa bubong. Mabigat. Hindi pusa, hindi pabo, hindi aso. Parang taong gumagapang. Unang nag-react yung kaibigan namin OA na si Carla. Huy ano, yun? Tanong nito. Tumingin naman sa amin si Bea. Yung tingin na, kayo na bahala sa buhay nyo kung lalapit ka sa bintana. Nanatili naman kaming tahimik dahil doon. Hanggang sa may naamoy na kami. Yung parang dugo na luma, halong something na nabubulok. Doon ako nagtanong ulit ng pabulong. Bea, ano yun? Hindi siya sumagot. Pero nanginginig yung kamay niya. Then suddenly, may kumamot sa dingding. Parang sinusuyod yung loob. Halos yakapin na namin apat yung sarili namin nagmura pa noon si Jackson. Ano ba itong probinsya nyo, Bea? Patuloy pa rin yung mga tunog hanggang huminto ito sa mismong gilid ng bintana. Doon na tumayo si Bea. May kinuha siyang kung anong buntot daw at pinaghahampas niya iyon sa bintana nila. Naiiyak na sa takot si Carla habang si Jackson naman ay halos hindi na alam ang gagawin kung tutulungan ba si Bea o iiyak na rin. Tumagal ang paghampas ni Bea ng ilang minuto bago namin narinig ang pag-alis ng kung sino. Huwag kayong magsalita. Alam niyang may bisita ako. Inaamoy niya kayo, sabi niya sa amin. Nanatili naman kami magkakayakap ng ilang minuto bago napaupo na lang bigla si Bea at umiyak. Sinabi niya sa amin na aswang daw ang pumunta kanina at gusto kaming kainin nito. Gusto ko sanang matawa at isipin na niloloko niya lang kami pero yung ingay at kalmot na narinig namin ay patunay na maaaring totoo nga ang aswang. Hindi na kami nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan ay naging pake na kami para umuwi. Hindi na rin naman tumutol si Bea, hinayaan na kami nito. Takot din kasi siya.